Pasanin mo ang krus, landasin ng Kalbaryo, itayo ang bantayog ng tao. Ayan, magandang araw mga kababayan. Andito tayo sa ating palatuntunan ang pagninilay ng bayan. Ayan. At ako po, ang Jesus Carpintero. Ayan, dito sa ating palatuntunan. Ano bang sinasabi ng Biblia para sa ating pagninilay ng bayan sa araw na ito? Ano bang sinasabi ng Biblia? Sabi ng Jesus na naipako dyan sa krus, ay hindi ka pwede na maglingkod sa dalawang amo. You cannot serve two masters. Ayan. Ngayon, anong pag-uusapan natin? Di itong ating mga pastor ng Jesus is Lord Fellowship, si Senator Joel Villanueva, at ang tatay niyang si Kongresista Eddie Villanueva. Meron pa isang congressman, si Benny Abante. Meron pang nanalo noon pero natalo ngayon, si Pastor Manny Pacquiao. Ayan. Ngayon, anong meron? Di ba? Klarong-klaro mga kapatid na hindi mo pwedeng paglingkuran ang Diyos at ang mamon. Ayun, ang mamon, ano? Hala ka. Ano bang mamon? Tingnan mo naman. Kapirahan ng bayan sa flood control. Saan napunta? Pinakamarami sa Bulacan. Sinong taga Bulacan? Si Senador Joel Villanueva lang naman. At ang kanyang tatay na congressman na si Eddie Villanueva lang naman. Ang Pangulo ng Jesus is Lord Fellowship. Ayan. Nakapagtataka . Sabi kaagad ni Joel Villanueva, ang aming bayan ay nilapastanganan sa mga proyektong ito. Pero, hindi pa nga siya pinangalanan ni Panfilo Lacson at binanggit lang naman na Bulacan ang napakaraming. Kaagad nag-deny, nagsalita, mukhang guilty. Ayan, mukhang guilty ang ating pastor, senator, Joel Villanueva. Kaagad nag-deny. Parang hindi pa nga ipinatawag sa presinto ay sa presinto na, nagpaliwanag. Yan ang isang, isang problema dyan sa ating mga senador. At ang tatay niya, napakatahimik. Napakatahimik ang tatay niya dyan sa Kamara de Representante. Bulacan ito. Ayun, bakit? Bakit ikaw, pastor, senador, congressman? Bakit ang ano mo? Ay, ngayon na naman, si Benny Abante, tinira si Mayor Magalong dahil daw, baka mga patutsada lang yan. Bakit ka nag-react? Bakit ka nag-react, pastor Benny Abante? Nag-react ka dahil baka naman inunahan mo na. Ayan. Hindi pwede. Wala na ang problema na senador ka, wala ang problema kung kongresista ka at pastor ka. Walang problema doon . Di ba? Walang problema doon. Ang problema doon, mukhang guilty ka doon sa mga ghost, corrupted, flood control projects. Yun ang problema . Di ba? Para bagang kasi ako naman, wala akong problema. Para sa Diyos at bayan tayo, di ba? Kaya, sige, kung ikaw ay, basta wag lang sa amin, sa simbahan namin, hindi pwede yan. Pero dahil andyan na kayo, pastor na nga kayo, senador pa kayo, kongresista pa kayo, dapat dalhin nyo ang pagiging makadiyos dyan sa trabaho nyo, dyan sa larangan ng politika. Dalhin nyo dyan. Pero anong nangyari? Ang ginawa ninyo ay, nag-react kayo nga ng todo. At nauna kayo nag-react dahil sa binanggit ni Mayor Magalong at ni Ping Lacson na mga taga-kongreso. Ang marami. Hindi naman pagkasi kongreso, hindi naman kamara lang yun . Pati senado yun. Kaya, huwag kayong masyadong mag-react. Otherwise, totoo na kayo ay nagsilbi
naglingkod sa mamon. Baka pwede namang hintayin nyo na lang muna kung anong sasabihin ni Senator Ping Lacson. Pag nabanggit kayo, di sumagot na kayo. Hindi kayo pa nabanggit eh. Lugar nyo pa lang yung nabanggit. Pero dahil alam naman natin, nung nakaraan, ang sinasabi ay insertion. Insertion sa budget doon sa National Expenditure Program ba yon? Yung NEP ng presidente. Wala doon, pero nagkaroon ng project. 'Di ba? Sa mga syudad ninyo, sa mga rehiyon ninyo, sa mga bayan ninyo, sa mga congressional district ninyo. Kaya sigurado may kinalaman kayo. Sigurado may kinalaman kayo diyan sa flood control projects na kinurakot ninyo. 'Di ba? Ayan. Tapos ay Panginoon pa kayo. Ano? Meron pa kayong na mga binabanggit patungkol sa Panginoon, 'di ba? Kayo pa ay nag-evangelize. Kayo pa ay nagsisermon. Kayo pa ay nagpipreach. Pero kayo pala ay kongresista, kayo pala ay senador na mga may kinalaman, suspetsa, suspetsa pa lang naman ito. Huwag namang sabihin na kayo talaga ay totoo. Pero nakakapagdududa. Dahil hindi pa nga kayo nabanggit, kayo ay nag-react na. Di pa nga kayo nabanggit, kayo ay nagpaliwanag na. Dahil alam nyo na doon sa lugar ninyo, alam nyo na doon sa distrito ninyo, malamang ay mapupuruhan kayo. Kaya inunahan nyo na ang Senator Ping Lacson. Paano kung mabanggit nga ang inyong pangalan? Hindi ba kayo natakot dyan sa taong ipinako sa cross na yan? Ha? Ipinako sa cross ngayon, pinapako nyo pa ng ulit-ulit dyan sa inyong korupsyon sa flood control, mga senador kayo, mga kongresista kayo, mga pastor kayo sa inyong mga simbahan. Ha? Hindi ba? Sabi ng Pangulong Bongbong Marcos, mahiya naman kayo. Pero ito naman ang sa akin, Pangulong Bongbong Marcos. Baka naman Pangulo ay sampulan mo naman na may makasuhan. Huwag lang yung mga kontraktor, yung mga senador, yung mga kongresista dyan sa Kamara. Magkaso naman kayo. Ha? Bongbong Marcos, sir. Magkaso kayo. Kasi sir, pagka isumbong mo sa Pangulo pero wala namang makakasuhan, walang makukulong within sa 3 years na natitira sa iyong rehimen, ay maging totoo po ang sinasabing lame duck president na kayo. Kaya sana naman po, Mr. President, wag lang puro paepal na pinuntuhan mo yung mga project, hinanap mo at may nagsumbong kuno. Pero di ko narinig na kini-question mo yung iyong DPWH secretary. Di ba? Parang wala ka namang tinatanong sa kanya. Dapat kasi pinaalis mo na yan. O di kaya ay pinasagot mo na sa kanya yung mga tanong mo. O di kaya ay kasuhan mo rin yung iyong DPWH secretary. Ayan. Maraming salamat mga kapatid. At yan ang ating pagninilay ng bayan. Sa gabi may liwanag, alamin ng pagsikat. Sa pagbangon may bukang liwayway.